3 taon nang patay ang ngunit inilagay siya ng mga apo sa loob ng refrigerator para lang patuloy nilang matanggap ang kanyang pensyon. Sa ganitong paraan, maaari pa rin silang umasa sa kanya. Upang hindi mahalata, ginamit nila ang perang pensyon upang bumili ng maraming pagkain at tinakpan ang katawan ng matanda para hindi ito agad mapansin ng iba. Ngunit hindi inaasahan, dumating ang ahensya ng Social Security upang i-check ang kalagayan ng matanda. Sa puntong ito, kinailangan nilang ilabas si Lola mula sa refrigerator. Ngunit yelo na ang buong katawan nito at imposibleng matunaw sa oras ng pagdating ng mga tauhan. At ang mas masamang balita ay kasunod pa. Mas maaga pa sa inaasahan ang pagdating ng ahente ng Social Security. Napilitan ng panganay na kapatid na buksan ang pinto. Nang makita niyang lalaki ang dumating, sinubukan niyang i-distract ito. Habang ang iba pang mga kapatid ay abalang inaayos ang paligid. Nang makapasok na ang lalaki sa bahay, nakita niyang naglalaro ng baraha ang matandang babae kasama ang 2 apo. Ngunit medyo kulay berde purplish ang balat nito. Pwede ba akong makisali? Hindi pwede, tumabi ka lang dyan. Agad namang hinila ng panganay ang lalaki papunta sa kanyang silid. At sinimulang ipakita ang kanyang matinding ki-interest sa kanya. At sa gayon, maghapon silang gumala sa labas. Akala ng panganay na ligtas na sila. Ngunit biglang sumulpot ang isang asong gala. Kaya't napilitan ang lalaki na hilahin siya papasok sa bahay para magtago. Ngunit bago pa sila makahinga ng maluwag, biglang nawala ng kuryente sa bahay. Habang si Mary ay naghahanap ng kandila, binuksan ni Jack ang refrigerator. Gustong tingnan kung nasira na ang pagkain. Agad na nataranta si Mary. Buti na lang at punong-puno talaga ng pagkain sa loob, kaya't nakalusot sila. Ngunit kinabukasan, dumating ang isang lalaki na nagpakilalang matagal ng kaibigan ni Lola. Sinabing 48 oras na siyang nag-aabang sa labas, ngunit ni anino ni Lola ay wala pa rin. Dagdag pa niya, kung wala pa si Lola pagsapit ng alas 5 ng hapon. Isusumbong niya sila sa pulis at ipapahuli silang lahat. Pagkatapos ay umalis gamit ang lumang sasakyan. Pagka-uwi ni Mary, agad siyang naglagay ng makapal na foundation sa mukha. Tama, nagdisgisi siya upang magmukhang si Lola at handang magkunwaring siya ang matanda. Pagsapit ng alas 5, muling dumating ang matandang lalaki sa bahay nila. Bagaman nagbihis si Mary upang magmukhang si Lola. Nang makita niya ang matandang lalaki, ay lubos pa rin siyang natakot. Buti na lang at matapos ang matinding pag-aalangan ni Mary. Napalayas din nila sa wakas ang matanda palabas ng bahay. Ngunit bago pa siya makabuntong hininga, muling tumunog ang doorbell. Akala ni Mary ay bumalik ang matandang lalaki. Pagkabukas ng pinto ay handa na sana siyang magalit. Ngunit laking gulat niya nang makitang si Jack mula sa ahensya ng buwis ang dumating. Sa sobrang takot niya, mabilis niyang isinara ang pinto. Pagkatapos ay agad siyang tumakbo sa kwarto upang alisin ang makapal na makeup. Pagkatapos, sa kanyang maayos na itsura, malambing siyang lumapit kay Jack. At pagkatapos ay nangyari ang isang eksenang